Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang inilig. Tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Halina simulan natin ang pagdiriwang upang natin masaksihan takilang pag-ibig ng Diyos at pagkalinga sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Lalo napakalagang buhay sa may isang kapito ng pagpapalaga natin sa Diyos upang siya'y manatili sa atin, bubuhay, mapatnubay, at upang lahat ay mauwi sa kapung pagdakila natin sa pagsamba. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Libay na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata
at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang mayabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, "Ito'y anak ng isang Hebreya." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa batang iyan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang batang ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Luminga-linga siya. Nang walang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang 2 Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, "Bakit mo sinaktan ng kapwa mo Hebreo? Sinong nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?" Ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises, ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malaking along nangangaglit. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin ako'y dadalangin, sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin, sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat, O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki at tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin ang mabuting balita ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang
Ginawan niya ng maraming kababalagan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalagang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa babo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalagang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa din sa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tunay nga si ating pong ginugunita si San Benaventura, isang kilalang Fransiskano, huwaran sa buhay pananampalataya na naging maganda ang naging takbo ng kanyang buhay at upang masaksihan ng mga taong kumilala sa kanya, kinikilala sa kanya at ipinakikilala pa rin hanggang sa kasalukuyan kung paano ang taong ito'y naging huwaran sa kabutihan, kabanalan ng buhay, lalong-lalo na sa kanyang pagiging obispo. Ang hindi malilimutan ng mga tao para balikan palagian ang kanya naging buhay sapagkat marami din siyang ipinangaral na punong-puno ng diwa at kahulugan sa kanyang kapanahunan in the 13th century at upang ang mga bagay nito ay dakilain siya ng simbahan. Ikalawa, sa buhay ni San Benaventura, hindi pa balikan at babalikan ng kanyang buhay, rebisahin kung ano ang kanyang itinatangi, pinahalagahan, ay ang kanyang patuloy na ipinangangaral at tunay ngang ang lahat na ito hanggang sa kasalukuyan ay may diwa pa rin at talaga sa mga tumatanggap na mga aral. Tunay ngang ang lahat na ito ay nagagaling sa ating Panginoong Jesucristo. At upang hanggang sa kanyang kamatayan, ang kanyang dedikasyon sa buhay pananampalataya ay gayon na lamang upang sabihin ang taong to na dakila sa kanyang salita at gawa hanggang sa kanyang pagyao ay kinilalang dakila sa mata ng Diyos sa mata ng tao. Kaya heto ngayon, pinagdiriwang natin San Benaventura upang lalo natin pagtibayin tayo din may kadakilaang nagaganap sa buhay natin, sa pagpapahalaga natin sa buhay pananampalataya, lalong-lalo sa marami nating pagbabalik loob sa Diyos na ito nilalaman ng ating mabuting balita. Isa sa mga pinapahayag na ating Jesucristo, repentance and forgiveness. Ito ang dala-dala niyang mensahe sa mga tao sa simula't simula pa upang ipahayag wala nang iiba, wala nang dadaig pa sa isang taong tumatanggap ng kanyang kahinaan, ng kanyang kasalanan at kasamaan, ika nga, na nagbabalik loob sa Diyos. At ito ang talagang itinatangi ng Diyos. Wala nang iba na marupok ang tao, pero may kalakasang makikita sa taong iyon sapat maraming pagbabalik loob na gaganapin ng taong ito sa buhay pananampalataya. Isang kasaysayan sa buhay ng ating Jesucristo na kung saan siya pumunta, kung saan siya habang naglalakad sa dalampasigan, sa mga lansangan o sa mga mataong mga lugar, ang daming sumusunod sa Kanya. Alam ba ninyo kung ano nasa isipan ni Kristo? Sumusunod mga taong ito para makakita ng mga kababalaghang, mamulagat ang kanilang mga mata at humanga sila upang sabihin, dito sila nabubuhay sa ganitong paghanga, sa ganitong panonood ng mga kababalaghan at nakilala nila si Kristo na gumagawa ng ganitong mga bagay.
Alam ba ninyo, marami mga gumagawa din ng mga bagay na itong parang sasabihin na ay magician. Marami magician din noong araw sa panahon ng ating Kristo na sila ay nagpapalabas, nagpapakita ng kamangha-mangha sa kanilang mga mata at marami sumusunod sa kanila. Pero mas marami sumusunod sa ating Kristo. Pero yung sabihin, itong mga taong na ito, gusto na naman nilang makasaksi ng kababalaghan. Kaya sila ay susunod-sunod. Kaya sila nag-aantay kung anong kababalaghang ginagawa. Pero isa sa napakagandang kababalaghang mangyayari sa tao, ang kanyang pagbabalik loob sa Diyos. The great miracle that a person can do is repentance and forgiveness. Yan ang mata ng Diyos ay nagbibigay kagalakan sa Kanya sa patutong taong makasalanan na ito ay nagbagong buhay. May ipaglapat hanggang sa kasalukuyan ng mga bagay na ito upang sabihin sa mabuting balita, ay, kawawa ka Chorazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung nangyari ang mga bagay nito, nakilala nila si Kristo at sila'y sana'y nagbadanmit ng sako at naupo sa abo upang sabihin sila'y nagsisisi upang ang mabuting balita ay nagdulot sa kanila ng kagalakan o kasiyahan sapagat ang pagbabagong loob na minimiti ng mabuting balita ay kanilang naisa sa katuparan. Itong layunin talaga ng ating Panginoon Kristo. Hanggang sa kasalukuyan, lalong-lalo na sa mga umiira na kasamaan ng mundo, may pagbabalik loob sa Diyos, may pagbabagong buhay, at may paglatag ng magandang kaayusan sa kapakanan ng kapayapaan at katahimikan ng buong sandaigdigan. Ano ba ang nangyayari sa mga digmaan sa ngayon? Ano ba ang ingay na kanilang idinudulot? Kung sino ang matibay, kung sino ang dapat na sambahin, ano ang kayamanan, ano ang kapangyarihan, ano ang kanilang weaponry at lahat. Ito'y kanilang ipinapahayag. Pero wala nang iba pang itinatangi ang Diyos, kundi ang pagbabalik loob ng tao. It is the best weapon against the evil ways in this world. Kaya marami gustong pumuksa, gustong makilala na sila'y matibay, na sila'y makapangyarihan, na sila'y marami pang sinasabi, pero wala nang iba pang pinapahayag ang Diyos, kundi ang kapangyarihan ng pagbabalik loob ng tao mula sa pagkakasala, mula sa kasalanang nagagawa o kasamaan ng buhay, patungo sa pangunawa na after all those evil deeds or evil ways, there's only one thing, the repentance and forgiveness of the Lord that will always take place in our lives. Ikalawa, ito pinagpatuloy na ating Panginoon Kristo mga bagay nito kanyang pangangaral at upang sabihin, there will be real judgment at the end. Meron tagang paghuhukom na binigyan niya ng kahulugan sa buhay na ito sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita upang maiwasan ng mga tao na mabitin sila na baka hindi sila sisisi. Dumating na ang paghuhukom. Sa bagay, sabihin na nasa huli talaga ang pagsisisi. Pero ang ibig sabihin na ating Panginoon Kristo, once that you hear the word of God, act upon them or act upon it for a good way of life. Nakadalasan, when we act upon it or act upon them, the words and deeds of our Lord Jesus Christ, it needs a change of heart. Madalas, ganyan nangyayari. Kung ang salita ng Diyos ay pinagtitibay lang ng tao, hindi nangangailangan pa bukas-bukas pa o isasang tabi muna, tsaka na, sapat mayroon pang ibang pinagkakaabalahan. Kaya para sa ating Panginoon Kristo, once that you hear the Word of God, there's always an invitation for the hearer to dig more on its validity. And once you discover the validity and the goodness of the words and deeds of Jesus Christ who reach upon them in their hearts, ito na ang magbibigay sa kanila na maraming pagpapanibago ng buhay. Ika nga, they give importance to the words and deeds of our Lord Jesus Christ. Ganun ba tayo?
Narinig natin salita ng Diyos ngayon sa ating pagdiriwang ng misa. Binuhay natin sa pamamagitan ng ating mga paliwanag. Tayong lahat ay hinahamon para maging saksi sa mabuting balita ang ating ipinaliliwanag, ipinapahayag na dumating sa pag-unawa ng mga tao. Ibig sabihin, pagwawalang bahala muna, o isasang tabi muna natin, tsaka na lamang yon, sapat may mas mahalaga pa ko at mas importante akong gagawin. Hindi ganon. Act upon readily once that you hear the Word of God, sapat ito ay bahagi ng buhay natin ngayon sa pagdating ng panahon at hindi ito maiaalis sa atin sapagkat may tatak na ito ng halaga at kahulugang isinasabuhay, nagiging bahagi na ito ng ating buong pagkatao at may paninindigan upang ito ay ganapin sa salita at sa gawa. Kaya, ibig sabihin, mahirapan ba tayo sa paghukom that hindi natin na pinagpapaliban pa rin natin ang mga salita ng Diyos pagdating lang ng panahon kung kailang ora de peligro na ba? Ganitong mga bagay ba? Ora de peligro na ba? Tsaka lang tayo magsisisi sa natin mga kasalanan. Tsaka lang tayo maghahanap kung paano tayo natin itutuwid. Pero para sa ating Panginoon, the earlier much better sapagkat dito natin hinuhubog ang ating sarili sa magandang kalakaran ng ating buhay sa ating mundong ibabaw. Sa huling bahagi ng ating mabuting balita, binabagit pa rin na ating Panginoon ang paghukom na ito. There's something good in reflecting the judgment day on how it will really happen and how it goes along in the life of men. Hindi yung pag sinabing araw ng paghukom, malayo pa yung paghukom. Now is the time to say, it might be now, it may be later on, in a minute from now, or a day from now. Yung sabihin, ang proximity of time is really very, very important when we act upon today and right now how good the word and deeds of our Lord Jesus Christ. Upang sabihin, dito natin higit na nagpapahalagahan ang mga salita ng Diyos. Dito natin pinagtitibay ang salita ng Diyos sapagkat ito ay may ganitong bisa at kahulugan at ibang dating para sa ating lahat. Why don't you show this kind of way of life upang sabihin ang salita ng Diyos ay talagang hindi mo maayaalis na hindi ang ikaw ay talagang tumutok dito. Talagang ito yung bibigay ng iba yung kaanyuan sa buhay natin. Pagpapala man din upang sabihin tunay ang pagpapala ng Diyos ay mananatili magpakailanman today, forever and ever. Amen. Halina mga kapanalig at tayo dudulog sa Diyos upang ating ipahayag ang ating mga kahilingan at pagtibayin natin ang halaga at kahulugan sa maraming pagbabalik loob sa Diyos ang pakailanman. May bisa at kahulugan itong pagsambit sapagkat ito yung bibigay alang-alang sa ating katatagan sa pananampalataya. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Kristiyanong nananalig naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong may mga pusong hungkag at nanlalamig, naway makatagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan sa Ukraine at sa buong mundo at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Tuloy ang ating mga biyaya na tatanggap at patuloy na masagana at punong-puno ng ligayang dinudulot ng pagpapahayag ng Diyos sa kabutihan nating dumudulog sa Kanya. Pasasalamat nito ay tinatangi din natin, kaya pinapahayag natin at sama natin ang pasasalamat na ito na binigyang daan ni Josephine at Eduardo Loyola and family. Kaya meron din tayong mga kahilingan upang may pagpapanibago ng buhay, may pagpapahayag ng kataksilan nating ibig natin na tayo humingi ng kapartawaran sa ating mga kasalanan. Ito, dudulog tayo sa Diyos, anuman ang ating ibig na makamit sa buhay na ito, ang pagpapalang handog, lalong-lalo na ang mga may karamdaman upang hilumin sila ng Diyos at muling pagbigay halaga sa pananampalatayang may pagbangon sa banig ng karamdaman. Kaya anuman itong ating mga mitiin sa buhay, anuman ibig natin idulog, anuman ang pasalamat na dati na ating pinahayag, ang lahat na ito'y sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si San Benaventura ay ginugunita ay kalagdalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang tinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Benaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sangbayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanang mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pamamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si San Buenaventura na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Naging lalong makahulugan na ating buhay upang ang mabuting balita ay isabuhay sa maraming pagbabalik loob sa poong may kapal. Ating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa
Masagana sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kami dyan sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at layo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinaso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoon Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan,
upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa mubuhay na pagkaing si Kristo. Ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay San Benaventura, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang buhay na pananampalataya sa maraming pagbabalik loob sa poong may kapal. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbaran sakramento sa altar at tayo'y mananalangin at tayo ay uukol ng lahat ng maraming pagpapala ng Diyos ang kamit natin at sa bandang huli ito ang magbibindisyon din sa atin bilang pagtatapos nito po ang ating banal na gawain. Mga panalig bilay isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar.
Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cerui.
Panum de cielo, prestedis Diei. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribui quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Domini, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.